What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Butuan City, Mindanao. Shoutout po sa may-ari nito si Junel Pabataw. Pina-LBC po ni Sir dahil napanood niya po ang ating mga video na gumagawa tayo ng cellphone na kagaya sa problema ng cellphone niya. Buksan po natin mga idol at i-check natin at grabe sa lahat po ng cellphone na nabuksan ko, mukhang ito ang pinakamahirap sa lahat. Grabe mga idol, ang problema lang po nito ay nagre-restart. Madali lang po siya gawin. Yun nga lang, ang pagbukas niya sobrang kaba at grabe ang takot mo dito dahil napakamahal ng screen at napakasila niya buksan. Sobrang delikado. Ayan, pansinin niyo mga idol, akala mo may casing dahil ayan, sobrang kapal ang mga gilid-gilid niya. Ang akala mo nakabalot ng casing pero hindi po nakabalot yan. Cellphone po talaga yan. At ito po ang issue niya. Kapag i-open po natin, ayan, naglogo-logo lang. Ang main problem po pala nito bago nasira ay nabasa daw ito at mga ilang araw nagre-restart na daw ang kanyang cellphone. Kaya ayan, pansinin nyo po, mag-reboot po siya, hindi po nagtutuloy sa menu. Kaya ito po yung solusyon na gagawin natin. At pansinin nyo mga idol, may mga screws sa gilid-gilid at kapag tanggalin mo naman yan mga idol, hindi mo to mahihiwalay lahat dahil kailangan po alisin ang LCD bago natin matanggal ang mga screw at mabuksan sa lahat. Ang may tama po nito mga idol ay yung battery fuse, pero grabe, dito ka mahirapan sa pag-angat ng screen. Pansinin nyo naman kasi mga idol, ang mga gilid-gilid niya ay may mga kanto-kanto ang screen kaya hindi mo siya basta-basta maangat. Kaya tinanggal ko itong tempered na nabasag mga idol para hindi tayo mahirapan mag-reheat sa screen. Kasi dito mga idol, kailangan mo tanggalin ang screen bago natin maayos ang problema. At grabe, sa sobrang hirap buksan ito mga idol, ayan, simple tools lang po ang gagamitin natin dahil wala tayong heating pads. Sa dito mga idol, kahit gamitan mo to ng heating pads, hindi mo talaga ito basta-basta maangat. Grabe, experience ko na ito sa lahat po ng cellphone talaga na binuksan ko mga idol. Grabe yan, kahit lagyan ko ito ng maraming thinner sa gilid-gilid, hindi mo talaga siya basta-basta maangat. Hindi po siya napapasukan sa ilalim dahil grabe ang pandikit na ginamit dito mga idol. Talagang naka-water resistant po talaga siya. Hindi po basta-basta pumasok ang tubig sa ilalim. Kaya ayan, pati po yung pangtastas na gagamitin natin, hindi po siya basta-basta pumapasok. Dahil grabe talaga ang dikit sa lahat ng cellphone na nabuksan ko. Dito talaga ako nahirapan mga idol. Akalain nyo, inaangat-angat ko ito sa loob ng 3 oras, hindi ko ito naangat. Kaya pinahinga ko muna, kinabukasan ko siya inangat ulit. At hindi ko rin siya naangat mga idol dahil ang iningatan ko po dito, ang LCD kapag inangat natin baka mag-crack dahil napakamahal po ng LCD sa cellphone na to kapag nagkaroon ng problema or masira po natin. At ayun mga idol, fast forward tayo. So, after 3 days ko ito naangat mga idol, ayan, dito po banda naangat ko ang gilid-gilid. At bago ko ito naangat mga idol, umabot ako ng 3 days dito. Pero pinahinga ko naman siya. Unang araw ng pagdating nito, binuksan ko kagad at 3 oras ako nag-angat-angat, hindi ko maangat. At kinabukasan mga idol, hindi ko rin ito maangat-angat at after 3 days mga idol, so pinahinga-hinga ko muna siya bago ko naangat. At buti na lang, ayan, nasiksik na po natin sa ilalim ang pinaka-pantastas. Kaya dito mga idol, parang ayaw ko na magbukas. Nadala na ako dito mga idol, talagang hirap na hirap talaga siya buksan kahit gamitan mo siguro ito ng heating pads. Talagang ang dikit po niya sa ilalim nito ay parang guma na hindi mo talaga siya basta-basta matatanggal. At buti na lang, ayan mga idol, so pumasok na rin po yung 3 pantastas natin at binudbura natin ng maraming lucky retainer para mas mabilis lumambot. Sa mga hindi nakakaalam, ang model po pala nito ay Oukitel R2022. Ragphone po ito mga idol. Ito po yung mga cellphone na grabe ang bigat ng cellphone na to at sobrang laki at napakasilan buksan. Ayan, naangat ko na mga idol. So kapag nagbukas kayo nito, kailangan nyo ng baon ng pasensya at tanggalin mo ang kaba dahil sa pagtanggal pa lang ng LCD nito mga idol ay talagang mahihirapan ka. Subuko na ito mga idol, kaya dito mga idol parang ayaw ko na magbaklas ulit nito dahil sa LCD pa lang pag-angat, grabe na ang naramdaman mong takot dahil kapag nasira po yan, matik yan, mag-abuno ka sa screen. At napakamahal ng LCD nito mga idol, sa online lang po ito nabibili, wala po ito sa supplier. Kaya ayan, umabot po pala ito ng halos 5 days sa akin mga idol bago ko binalik dahil inobserbahan ko pa siya at sa kabutihang palad. Ayan mga idol, mamaya malaman niyo po ang problema nito at paano ito ginagawa. So ayan, ang pagtanggal lang talaga mga idol ay talagang masasabi ko talaga na kapag nakatanggap ka ng ganito, talagang unang subo ko pa lang sa pag-angat, talagang sobrang tibay talaga niya, hindi mo maangat-angat para
parang minsan aayawan mo na dahil ayan sa pagtanggal pa lang. Pansinin nyo, ang dami po niyang pakpak, nagmukhang drone, kulang na lang lumipat. At maraming salamat po pala sa nagpadala nito at grabe kung hindi lang po ito napadala dito or kung nag-walk-in man ito mga idol, talagang ayawan ko ito buksan dahil nakakatakot talaga. At buti na lang dahil sa malayo siya, ginawan ko na lang ng paraan. Ayan, fast forward tayo mga idol at naangat ko na nga mga idol ang kabilang gilid at dito naman ako sa kabilang gilid, pero grabe, tak-tak ang pawis mo dito kasi isang angat mo lang, kapag nagkamali ka, ayan, pwede kang ma-damage. So, ayan. So, nilagyan ko ulit ng thinner. So, hindi naman po pumapasok basta-basta ang lacquer thinner mga idol. Basta alalay ka lang maglagay. At dito naman mga idol, sa mga nag-DIY nito, huwag na huwag nyo talagang subukan. Dahil 99.9% madadamage nyo talaga ang LCD nito. Pansinin nyo mga idol, ayan, kahit naangat ko na nga siya, sobrang tigas pa rin. Angat ang mga natitirang dikit sa taas. At buti na lang mga idol, pansinin nyo, hindi naman po na-damage ang LCD. At ayan, pansinin nyo, huling dikit na inangat natin, grabe, parang mas matibay pa sa T7000. Ang T7000 kasi mga idol, once na malagyan ng thinner, lumalambot. Ito mga idol, hindi siya basta-basta lumalambot. At ayan, pansinin nyo, tanggalin po natin yan natitirang dikit. Sobrang tigas po niya, tanggalin talaga mga idol. Kaya kapag nagtanggal ganito, kailangan mo talaga baon ng pasensya at diskarte. At kapag wala kang gamit mga idol, wag mo nang subukan. Kaya ayan, tanggalin natin yung screw at tuloy tayo kung paano ito ginagawa. So, sa kabutihang palad, okay naman ang screen, hindi po natin damage. At ayan, may mga natirang dikit. Ayan, sobrang tibay talaga niya. At pansinin nyo, kakaiba na LCD na to. May mga kanto-kanto sa mga gilid-gilid. Isa ito sa cellphone na pinakamahirap buksan sa lahat ng mga cellphone na na-experience ko buksan. So ayan, tuloy tayo mga idol. At pansinin nyo, ang mga screw niya ay parang Bison or Omi DJ Bison. Nakalubog po sa ilalim. Nasa ilalim ng LCD bago matanggal lahat. Kaya unahin talaga ang screen. At ayan, angat natin mga idol. At ito po yung pinaka LCD frame niya at yung ilalim mga idol, nandito po ang pinaka may tama, nasa battery fuse. Kaya tanggalin natin yung battery connection, yung flex ng fingerprint at pati yung charging plate. Dito mga idol, nakita naman natin kanina na nagbo-bootloop na namamatay-matay siya kahit may laman ang battery. So dito mga idol, unahin natin pagtira ang battery fuse dahil ang cellphone na to ay kahilira ito ng OBDJ Bison. Pare-parehas lang po sila ng system kaya madalas na tinatamaan talaga ang battery fuse. Kaya ayan mga idol, natanggal na po natin at dito buksan po natin yung ilalim. Ang mga problema nito mga idol, madali lang talaga siya solusyonan. Yun nga lang, doon sa pagbaklas pa lang ng screen, doon ka mahirapan. At kung magkamali ka pa ng kamada at minalas ka, abuno ka kaagad. At ito po yung battery fuse mga idol. So fast forward tayo. Ayan, ang gagawin po natin dito, i-bypass po natin. Una, gamit po tayo ng tenga at ayan, hinang-hinangan po natin ang gilid-gilid, saka po natin iangat ang pinaka battery fuse. Ayan, kapag natanggal na yan mga idol, ang gagawin po natin ay bypass. So pagdikitin lang po natin ang mga gilid-gilid dahil ayan, kapag laging nababagsak yan ay nadudurog po itong battery fuse. At ayan mga idol, ang gagawin natin, ayan, idugtong lang po natin yan. So tingga lang po ang ginamit natin, pwede jumper wire at pwede rin kahit anong wire mga idol. So ayan, after po natin nadugtong or na jumper or na bypass ang battery fuse, ibalik lang po natin itong mga tape mga idol sa pinaka battery para hindi mag-short. So ayan, yung battery naman ito mga idol, medyo kumulubot lang kunti pero talagang original pa ito, hindi ito basta-basta lumulubot. Ayan, hinilot po natin. So nabalik naman po sa normal. At ayan, ibalik na po natin at tingnan natin kung gumana ba ang ginawa natin. Madalas mga idol, kapag mga ganitong problema ay talagang nasa battery fuse lang. At kapag wala naman sa battery fuse, pwede nyo po i-reprogram. O kung hindi pa rin makuha sa reprogram, i-revolve po ang CPU. Balik natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At next step natin gagawin, ayan, tanggalin po natin ang mga sobrang dikit. Ayan, sobrang tigas po nito alisin. Sobrang kunat talaga niya. Kaya kailangan natin matanggal para hindi bumukol pagbalik. At ayan, isalpak na po natin at itesting natin mamaya kung gumana ba ang ginawa natin. Nagnormal na ba siya? Or kagaya pa rin ba kanina na naglugo-lugo lang, hindi nagtutuloy sa menu. Ibalik natin itong takip ng earpiece at i-charge natin mga idol. At ayan, so nag-charge naman sa kabutihang palad, hindi naman po na-damage ang LCD at meron pang 16%. At ayan, i-open na po natin mga idol at tingnan natin kung magtuloy na ba siya sa menu, hindi na ba maglugo-lugo. At
At sa kabutihang palad mga idol, ang bilis po niyang nag-boot sa amin. Na-solve po natin pero grabe ang kaba. At sa mga nagtatanong kung magkano ko to na singil ay 1K lang po. Yun po yung napag-usapan namin at hindi ko na po pinadagdag dahil na-content ko naman. At sana i-share nyo po ang video para alam din po ng iba kung paano ito buksan at ma-aware sila na talagang kaba ang abutin mo dito bago mo matanggal. Ayan, next step, dikita na po natin ang screen at ibalik na po natin ito sa may-ari. At 1 month na po pala ito na ayos mga idol at ngayon ko lang po na-upload ang video at okay naman, wala nang naging problema. Sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Page. Maraming salamat po sa inyong tiwala, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang dito lang po tayo. See you on my next video.